Alamin natin kung paano ang depensa nitong Dallas mga idol. Ayan, pagdaan ni Tatum ng screen, ang baba ni Gafford. Paano siya makakasabay dyan kung ganyan siya kababa mga idol? Pag tumira to, wala, libre na. Pero since ito nga po ang very first possession ng laro at wala pa talagang ritmo ang bawat teams, hindi pa magpo-pull up si Tatum dyan. In which, tignan nyo, natigilan na lang siya kasi inaabangan na siya ni Gafford pagpapasok siya. So napareload na lang po itong si JT para mahila niya papalabas si Gafford. Ngayon, mas pabor to kay Tatum kasi hindi na siya inaabangan ni Gafford sa loob kundi binabantayan siya sa labas. Pwede niyang gamitan to ng bilis kaya nga tinesting niya kung makakasabay ba to. Nag-combo moves pa. Fake step back, sabay crossover. Now look kung paano umalalay ang Dallas kay Gafford dyan. Ito si DJJ nag-help. Si Luka pwede rin po mag-help. At as expected, naipit si Tatum at hindi naging komportable sa kanyang pag-drive. Once nasa loob na, kayang-kaya na ni Gafford to. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Sadya kaya ito ng Dallas mga idol na itong si Washington ang tumatapat kay Holiday, sabay si Derrick Jones Jr. naman kay Tatum, o nagkataon lang. Kaya noong nag-switch, ang daling nakalipat ni PJ dyan kay Tatum at walang advantage na nangyari kasi nga kaya namang sumabay nito ng Washington At ito yung nakita kong pagbabago rin sa Dallas. Willing na talaga silang mag-help dyan sa pag-drive ni Tatum at sinasarahan siya ng driving lane ngayong Game 4 as opposed sa mga naunang mga laro. Ang risk mo lang talaga ay ganitong kailangan mong bumalik on time sa tao mo, kaya rin ang bilis na kalusot ni Holiday dyan. Iwan na si Jones mabuti na lang mga idol, andito si Lively. At ito solid in this game, yung help and recover. Napahelp siya kasi nga naiwan yung main defender. So okay yan initially pero iniiwan din naman niya yung tao niya. Do yun nga mga idol, help and recover. Nag-help si Lively pero ang ganda nga ng ginawa niya sa clip na ito, naka-recover pa rin siya sa tao niya. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol. Palike na rin po ng ating video. Nakakatulong to sa build up ng channel natin. Ito something na hindi ko magets at nalito rin po panigurado ang Celtics sa ginawang depensa ni Lively malamang. Habang tumatapat kasi itong si Kleber kay Brown ngayon at semi-transition ito, si Lively pumipwesto dyan sa gitna. Ang purpose nito mga idol panigurado ay para maalalayan niya si Kleber dito kay Brown. So mukhang nagzazone itong Dallas kahit na tao-tao naman talaga sila. Bakit kamo? Kasi itong si Green ay bumubuntot naman kay White dyan. Ano ba yan? Puro kulay na lang. Kaya yan, libreng-libre si Tillman sa opposite wing. Yung tao niya dyan syempre ay si Lively. Nag-drive si Brown and as expected, andito nga si Lively na umaalalay. Wala na namang inside shot tong Boston. Sabay pinasa na lang din naman ni Tillman tong bola nung binigay sa kanya. At heto mga idol, umangat si Lively kay Tatum at nag-switch. So ngayon, biglang nagtao na siya. O diba? Medyo nakakalito mga idol din. At good job din siya sa pag-stay sa harapan ni Tatum. Hindi niya rin napatira. Yan naman din yung paulit-ulit nating sinasabi patungkol sa depensa ng Dallas. If magawa nilang hindi maka-atake ang Celtics, goods yun sa kanila. Kahit na naka-atake naman din si Holiday kontra kay Luka na pressure na siya ng shot clock. Now ito mas challenging mga idol kasi ang center ngayon ng Dallas ay si Kleber lang. Wala si Lively na poprotekta sa rim ngayon. Sabay heto pa ngang hinahunting ng Boston yang si Kyrie at mula game 1 pa nga ginagawa na nila yan na si Irving o Luka ang tatao doon sa kanilang best player or one of their best players. Ano ang tugon ng Dallas? Talagang kuyog lang mga idol. Kita nyo yan dito, mas willing talaga sila na mag-help defense para pigilan ang star player kaysa noong mga naunang games. Talagang nagulumihanan si JT dito at napapasa na lang talaga. And even yung pasa ay hindi rin maganda. Good kuyog Dallas. Ito good individual defense. Speaking of kuyog mga idol, ito na naman yun. Naiwan si Lively pero may nag-aabang na naman na kampi niya. For sure, may nalilibre sa ganyan pero medyo hindi pin-prioritize gaano ng Dallas yan this game at mas ginawa nilang priority ang mismong may hawak ng bola. Nag-pay off yan dito at nakaagaw ng lollipop si Josh Green.
Heto na naman si Lively mga idol na noong una akala mo magzo-zone. Inaabangan tong nangyayari kina Brown at Green sa right wing at inelect niyang iwanan ng tao niya sa kabila. Sabay nung dinala na rin sa kaliwa, agara naman din siyang nag-cover sa pick and roll. Hindi ko rin talaga to ma-figure out mga idol pero ang obvious talaga ay yung pagkuyog nila sa nagda-drive. Heto na naman si Green na sumasalubong doon kay Tatum. So napapaswing na lang sila ng bola at good hustle to overall sa mga player ng Mavs. Basta ang nakita natin dito sa Game 4 mga idol ay literal na depensang walang bukas ng Dallas. Literal kasi na kung olat sila rito, wala, champion na ang Celtics talaga. At pinakita nila ang kanilang puso at sipag sa depensa, kaya first half pa lang, tambakol na malala and as early as the third quarter, pinaupo na po ang mga starters ng dalawang teams na ito kasi basically, tapos na rin at insurmountable ang lead. Makakahabol pa ba ang Dallas mga idol? Ako personally, may duda pa rin talaga ako lalo pa at home court ng Celtics ang Game 5. Pero kayo ba? Ano ang masasabi niyo sa ginawa ng Mavericks ngayong Game 4 mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch. Ako ang nag-design itong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.